Ayan, good morning. Ang saya ko ngayon kasi ilang taon ko din hinahawakan yung sakit ng loob ko na hinusgahan ako ng mga tao dahil sa pakipaghiwalay ko sa asawa ko noon. Nasabi nila sinira ko yung pamilya ko kasi hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay namin dati. Yung mga anak ko lang ang nakakaalam sa lahat kasi hindi ako ang taong mahilig share sa problema about personal life, lalo na sa inyong mag-asawa kasi ang iniisip ko noon, dagdag lang siya sa stress mo. Pero nung nakipaghiwalay ako, para siyang bomba na sumabog, boom, bakit ganun na nangyari? Kasi sa harap ng mga tao, yung asawa ko is mabait. Magaling siya magdala, mabait siya sa ibang tao pagdating sa pamilya. Wild siya. Kaya, simula nung iniwanan ko siya noon, hiniwalayan ko siya noon, ay daming basher sa akin, daming galit sa akin, kaya ako lumayo. Ilang taon na hindi na ako uwi sa amin dati. Puno na ako at saka mga anak ko apektado kaya lumisan pati mga anak ko tinatransfer ko sa ibang lugar para hindi sila masyadong affected sa mga taong nanghuhusga nang di naman alam kung ano ang katotohanan. Kaya ngayon nang malaman ko na hindi lang ako biktima ng asawa ko, ng ex-husband ko. May ilang babae na din ang nagreklamo sa kanya ngayon. Kaya natuwa ako kasi lumabas din ang katotohanan yung mga basher ko. Nagsasabi na ngayon, kaya pala iniwan siya ng una niyang asawa dahil ganun kasi ginagawa niya pa rin ngayon. Lumabas din ang katotohanan na hindi siya na partner ko. Kaya ngayon napakasaya lumuwag yung dibdib ko kasi masyado akong naapektuhan dati pero keep silent lang ako kasi ang iniisip ko yung mga anak ko na tahimik lang ako, hinayaan ko yung mga basher ko kasi ayaw ko naman na mag-explain sa side ko kasi ang hirap na kasi pag mauna yung panghuhusga sa'yo, ayaw na nila yung pakinggan. Lalo na yung kung artistahin yung ex ko na kung makaharap sa ibang tao, umiiyak. Pero kung totoo siyang tatay, sa totoo lang, ilang taon na ako, how many years na ako dito sa Saudi Arabia. Kung totoo talaga siyang tatay, ang mga anak ko andyan lang sa Pinas at alam niya kung asan. Simula nung nag-high school, nakagraduate ng elementary, hanggang nag-high school, hanggang college, walang tatay nilang bumisita. Yan, yung mga buzzer ko, sabi ko, bus kayo ng bus, pero tingnan nyo nga naman, how many years ako andito, walang ama nilang sumusuporta, magkasakit sila, ma-hospital sila, walang ama nilang bumisita. Ayan, kaya ang hirap ng mga taong mga mangungusga na hindi nila makikita kung ano naman ang katotohanan, di ba? Pero alhamdulillah, at least lumabas ang lahat. Ngayon, nagdusa na siya sa prisuhan kasi nga may kalib-in na siya na nag-report sa kanya, hindi isa, dalawa. Kaya, ang saya ko ngayon kasi parang nakaano ako na ang katotohanan na mismo ang dumating para sa mga basher ko dati na sobrang sama ng loob ko na parang masiraan ako at panghinaan. Kaya alhamdulillah talaga. Kaya mga babae, pag ganyan ang mga ugali ng mga asawa niyo, huwag niyong patagalin, hiwalayan mo mga toxic na mga tao yan kasi iisa lang po ang buhay natin. Kasi ang asawa madaling mahanap kung makita mo ang tamang tao para sa'yo. Pero yung mga anak mo, isa ang buhay lang yan, isa lang yan sila. Pag mawala yan sila, pag mawala ang respeto nila sa iyo, sayang. Kaya mas importante ang mga anak kaysa asawa ng mga lasinggero at manghuhog pa.